Do you trust your partner and yourself to avoid temptation? The fact na hindi ka naman niya mahuhuli at napakadaling lumusot at gawin ito. But of course, you have to learn to leave temptation behind and walk away. Maitim ba skin, underarm at singit mo? K-Skin ang bahala sa'yo. Premium ang ingredients, paraben-free and sulfate-free, and FDA-approved, kaya safe for everyone. With K-Skin, ibalik ang alindog mo. Huwag nang magpahuli. Hi guys! Welcome back to our channel. Kamusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayo. At sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, my name is Cheryl Ting. At kung bago lang po kayo sa channel na to, pwede po ba makahingi ng isang favor to please consider to subscribe dito po sa ating channel. And also, huwag nyo na rin po sanang kalimutan i-like and i-follow ang ating Facebook page official. Maraming salamat po. And for today's video is let's talk about, can you handle long-distance relationship? What are the most important thing na dapat mong malaman kapag nasa long-distance relationship ka? Ang LDL or long-distance love, kapag pinapanood natin sa movie ay parang cute parang madali lang i-handle. Pero kapag tayo ay nandito na, doon mo na malalaman kung ano talaga yung struggle niya. Hindi pala madali. But may mga couple po na para sa kanila, kayang-kaya nila i-handle ang LDR, pero doon naman sa iba ay nauuwi sa hiwalayan hanggang ayaw na nila or hate na nila ang isa't isa. Now, here are the few things na kailangan mong ikip kapag papasok ka or pag nasa long-distance relationship ka. Number one dyan, of course, LDR requires a lot of effort. Most lovers take love and relationship for granted. But in reality, ang relationships po ay kinakailangan ng commitment. Most of the time, chemistry and love and understanding, ayan yung mga bagay na magpapadali at magpapasaya sa inyo. Kapag nasa malayo kayo, napakadaling ma-misunderstanding. Yung mga missed calls, yung mga text na hindi agad nare-reply, yung mga hindi nagtutugmang schedule ninyo, and even rumor, yung mga chismis. And the worst part dyan ay hindi ninyo maalis yung tension dahil nga malayo kayo. Another thing na dapat maintindihan mo at dapat alam mo or itanong mo sa sarili mo, can you handle the freedom and loneliness? Well, may mga kaibigan kang nakakasama mo sa araw-araw. May mga nakakausap ka. The thing is, yung mga yakap, yung mga flirt, or pakikipag-sex, hindi mo yun pwedeng gawin sa mga kaibigan mo. Yung mga physical na gawain na yan ang wala kapag nasa LDR ka. Dahil nga malayo sa'yo ang partner mo, malaya ka, pero sa kabila ng pagiging malaya mo ay yung kalungkutan. So, possible na matempt ka. Especially kapag sobrang dami mong oras sa mga kaibigan mo and meeting new friends. So, yung loneliness na yan, pwedeng mas lalong mawala yung attention mo doon sa ka-LDR mo at mapunta dito sa mga kaibigan na dumating sa'yo. Another thing, can you trust your partner? Kaya mo ba siyang pagkatiwalaan? Learning to trust each other in a relationship ay isa yan sa pinaka-crucial. But, do you really trust your attractive partner or your outgoing partner? Another thing na dapat alam mo, it's easy to get frustrated kapag nasa LDR tayo. Yung magkasama nga kayo, minsan nagkakairitahan na kayo. Even during regular days. So, how much more kapag nasa long-distance relationship kayo? Mas nagiging worst yan. First of all, merong fear and insecurity kapag nasa LDR ka. Even yung mga smallest things like late na pagsagot sa text, pagsagot sa tawag niya, or kaya yung paglabas-labas mo ng madalas kasama yung mga kaibigan mo, nagiging away yan, na pagmumula ng discussion and arguments yan. So, kung mahilig lumabas yung partner mo, tapos sasabayan pa ng hindi pag-text doon sa mga messages mo, of course, napakadali na maramdaman yung frustration and confusions. Another thing, you may grow apart. As a human, lahat tayo nagbabago in order for us to get better and wiser. Pag magkasama kayo, hindi nyo nanonotice to yung mga differences ninyo. Kasi nga, nag-evolve kayo together. But, when you're in a long-distance relationship, napakadaling mag-grow nang magkahiwalay kayo. Because both of you are pursuing yung kanya-kanyang dreams and goals ninyo sa buhay. Love
needs communication to grow. Another thing, kung may kasabihang absence make the heart grow fonder, meron din namang absence makes you hornier too. When you are happy and nandun kayo sa perfect relationship at kasama nyo yung taong kung saan attracted kayo, it's easy to feel sexually accelerated. Meron kang great sex, meron kang cuddling, meron kang kissing from time to time. Sobrang masaya to. But once na-experience mo na ang LDR, you're alone, kaya mo bang iset aside yung last na nararamdaman mo sa partner mo hanggang sa magkita kayo? And last one, it's easier to cheat nang hindi ka nahuhuli. Hindi po ito para sa lahat. Okay, yung partner mo, hindi mo na siya kasama. Malayo kayo. Mga kaibigan mo, may mga kanya-kanyang buhay. No one really cares kung ano man yung ginagawa mo late at night. May nakilala ka bang attracted ka doon sa charm niya? Vice versa? What are you going to do about it? Kapag nasa long distance romance ka, napakadaling mag-cheat doon sa partner mo. And then, you get away with it without even leaving a trace behind. Walang bakas. Do you trust your partner and yourself to avoid temptation? The fact na hindi ka naman niya mahuhuli at napakadaling lumusot at gawin ito. But of course, you have to learn to leave temptation behind and walk away. Okay, long distance love may be a great test to measure the strength in the relationship. Kapag nasa tamang tao ka, kapag nasa tamang relasyon ka, diyan papasok yung salitang absence make the heart grow fonder. Sin lamang guys ang video natin for today. I hope may naibigay po akong tips. At kung nagustuhan niyo pang ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan na sa tingin niyo pong matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you in my next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!